Start na ulit ating day 2 and we'll be exploring Arroceros Park. Umikot lang tayo. Prince Hotel pa itong nasa kaliwa natin. Diyan tayo galing. Arroceros Park. Very historic to because Arroceros means rice. This used to be the rice trading center sa Manila. So, ang una natin pupuntahan ay ang Embitin. Ito sa kanan. Let's go to Embitin. Dito na tayo sa Manila Ocean Park. First time ko makarating dito, ay happy. Ang dami palang isla dito. Dahil Ocean Park siya, tsaka fish dash siya. Hello mga ka-senior, it's our second day of NLEX Lakbay Manila. At naandito pa rin tayo sa napakagandang Prince Hotel. Today we'll be exploring more of this beautiful city of Manila as we visit Arroceros Park, Chinatown. Mag-iimbitin tayo, titikman natin ng iba-ibang pagkain sa may Binondo. Pupunta tayo sa Cafe 1 1919 at explore natin ang Manila Ocean Park, ang Bidome at ang bagong museum. So tara na, samahan niyo ko as we continue our NLEX Lakbay Manila dito sa Maynila. Let's go! Okay, let's have breakfast dito sa Prince Hotel. Ito yung kanyang mga rooms. Good morning! Ito yung tayong breakfast area. This is our breakfast menu. Good morning! Dito pala sa Marcelino. Pasok tayo. Mga favorites. Okay, tilapia, fried chicken, tocino, mixed vegetables, hotdog. Good morning. Morning. Potatoes. Okay, dapat yung pancake. Pancake later. So, breakfast muna at Prince Hotel bago tayo kumain mamaya, bago tayo mag-tour. So, we're having cream of mushroom, salad, at saka tinapay. Pero mamaya mag-heavy tayo. Enjoy lang natin ng breakfast. Ang sarap ng breakfast dito sa Prince Hotel. If you do have time, go visit them and enjoy these wonderful facilities. Start na ulit ating day 2 and we'll be exploring Arroceros Park. Umikot lang tayo. Prince Hotel pa itong nasa kaliwa natin. Diyan tayo galing. And balik naman ulit tayo. Sa dulo nito is Arroceros Park. Dito na tayo. Malapit na tayo sa Arroceros Park. Kasi may likod lang yan ng Manila Metropolitan Theater na gawa ni Juan Arellano. Yung mga old building, old ng katarungan. Old Justice. And ito yung LRT Central Station. Weather pa rin ang ating Tesla vehicle habang naghihintay tayo dito sa Arroceros Park. Bababaan na sila. Talagang ulanin at arawid, Tesla pa rin. Ano to Lakbay Manila, so rain or shine, we'll explore this beautiful city of Manila. So, hindi tayo kayang harangan ni Typhoon Odong. Yan, mga kasama natin. At we're getting ready to explore Arroceros Park. Very historic to because Arroceros means rice. This used to be the rice trading center sa Manila. So, welcome to Arroceros Park. Tayo exploring Arroceros. We just arrived at Arroceros at we're very happy to do this again. Bisitahin natin isa sa pinaka magandang park sa Manila. Libre lang siya, pwede yung puntahan. It's open every day.
So, kung gusto nyo ng breath of fresh air at nandito kayo sa Manila, pasok lang kayo at katapat lang siya ng Manila Metropolitan Theater. Pasok tayo. Let's go in. Arroceros Park. Dapat doon, no? Kahit umuulan. Talagang Rainforest Park. Kasi mahirap na mataas. Para itong maze. Okay. Huwag tayo maghiwalay ha. Rainforest Tour. Yan, ikaral na rin kung ano siya. May mga anahaw trees. Ano? Mga matatandang puno na. Tumubo na siya. Ito yung history ng Arroceros. May koi fish pala dito. So napaka-quiet niya pag ganitong naulan, pero enjoy na lang natin. Sa likod ginagawa na yung extension ng esplanade. So welcome to Arroceros Park. Nandito tayo kahit bumabagyo dahil ang pagpunta sa parke walang pinipiling sa panahon, ulan, araw, ganyan lang yung kalikasan. Kanan natin, very soon this will become part of the esplanade. Binubuksan na siya. At yung nasa taas yan yung Quezon Bridge ng papuntang Quiapo. Ginagawa na, yay, very soon papasyalan natin portion na to. Ito na yung mga ilaw na ilalagay, ito na yung tinutuloy na esplanade. So mula Port Santiago itutuloy na siya dito hanggang Arroceros Park. So this will probably around 1.5 kilometers. So napakaganda pasyalan pag nakumpleto na ang esplanade. So makakapunta na kayo sa ilalim ng tulay ng Quiapo. So ang ganda, oh. Nailagay na yung mga ilaw. Oo, esplanade. Oh, malapit na matapos. Konti na lang. And we'll be enjoying this particular view. Yan, kinukumpleto na ang esplanade dito sa side ng Arroceros Park. Very soon, makakapunta na dito. Yan yung Quezon Bridge. And then, papuntang Quiapo. Happy na ako nakasikat yan dati. So we are here in the soon to be open extension ng esplanade. So we're very happy na people of Manila as well as mga taga-probinsya malapit. Punta lang kayo daw via NLEX and you can now enjoy the beautiful Pasig River. Malinis na siya, walang amoy. And then this is the extension sa may Arroceros Park. So from Port Santiago, pag binuksan to, pwede na kayo maglakad. So magandang pasyalan ng Manila. Napaka maaliwalas sila, matahimik. Salamat kay Mayor Isko. At ngayon, na-enjoy natin ang ganda. At ang ganda ng Manila. Medyo maulan lang, pero ang linis ng Pasig River. Walang amoy na ngayon. At buhay na siya. It's a living river na. So makikita mo yung ibon dyan. So yun ang indication na buhay na ang river. Ang daming ibon, no? May mga palikit rin na matatanda na. Oh. Si Mingming, oh, taga rito na yan. Oh. Baliti tree.
So may mga bola pala dito. So pwede kayo mag-meditate. Ano to? Meditation something? Ito, sir. Ito po meditation. Ito po mga ilaw po kasi po, sir. Ah? Mga ilaw po. Ah, may ilaw yan. Opo. Nasaan? Ilaw po. Nagbubukas po yan kapag ano. Naka-program siya. Opo. Ah, kayo may oras. Siya, sir, eh. So, yan. Ito yung ano ha, tinatawag na camouflage tree. Yan po. So, very unique yan sa Pilipinas, camouflage tree. So, dyan in-inspire yung camouflage ng Philippine Army. Namnamin natin ang sariwang hangin dito sa Arroceros Park. Ito yung last lang ng siyudad ng Maynila. This is Arroceros Park on a rainy Friday morning during Typhoon Odong. So solong-solo natin, napakatahimik ng parke. At natutuwa ang mga halaman dahil sila ay nadidiligan. Tapos na tayo sa Arroceros Park and now we're going to Binondo. Ano tayo, food crawl tayo. So tikman natin ang masasarap na Chinese food na matatakpan lang natin dito sa Manila. Kompleto yung ating adventure. So ini-enjoy natin ang Manila ngayon dahil may bagyo, tayo-tayo lang ang lumalabas. Tayo lang kaway-kaway, mga matis. Lakbay Manila. Lakbay Manila. Lakbay Manila. Rain or shine, nandito tayo. Napakaganda siyudad ng Manila. And it's worth exploring. Bakit tayo ng overpass? Mukhang papunta tayo, Binondo talaga. This is Jones Bridge ang ating tatahakin. Ganda na ng wiper ng automatic siya. Depende sa baksak ng ulan. Malinis. Saka malinis ang swipe niya. Hindi katulad ng yung iba. Maraming bakante. Ito na yung Jones Bridge. Tatahakin na natin. Yan yung dalawang original na statue yung nasa taas. Yung Madre Pamilya something. So, ito yung sa pinaka ng bridge. Pero nasira to during World War II. Inayos lang siya. So, this bridge was designed by Juan Arellano. Isa sa mga premier architect during the pre-war era. So, tinatahan na natin and then papasukin natin ang sinasabing pinakamalaki ng Chinese welcome art sa buong mundo. Itong nasa harapan natin. This is a gift from the Chinese government at nilagay dito sa Pilipinas. So, nasa kanan natin ang eskolta. Yan ang dating Makati nung araw. Yan. And then ngayon, ito yung Friendship Bridge. Ito yung original bridge dito sa Escolta. Nasa kaliwa yung Piltras Building. This was built during the 1910. At marami pa tayong makikita mga lumang structure dito sa ano ba tong lugar na to? Arellano ba to? Dasmariñas Street. Quintin Paredes. So, ito na yung Chinatown. So, parang biglang nagbago yung from American look. Ngayon, nasa Chinese look na. Para tayong nasa Little Hong Kong. So, ito, nasa harapan natin ang simbahan ng Binondo. Isa sa pinakamatandang simbahan. So dito marami ng hopya. So andyan ang Paul and Hopya sa kaliwa, nasa kanan ang NBT. Dito kaya tayo bababa. Ito yung harapan natin ang simbahan ng Binondo. At nasa harapan natin ang statwa ni Ungpin. Yan si Ungpin yung nakatayo na yan. Andito na tayo sa may simbahan ng Binondo. At dito magmumula ang ating biyaheng monument ni Ungpin. So, welcome to Manila Chinatown, Binondo. This is the oldest Chinatown in the world. So, we're very happy to explore it today as part of NLEX Lakbay Manila. Makikita natin ang ibang mga struktura dito sa Chinatown. Matitikman na natin siyempre ang masasarap na Chinese food dito sa Binondo. So, tinatahat na natin ang Ongpin Street. Ito tayo dito. So, ang lakas maka-walk our way yung bukit dito dahil marami sila naman tayo. Practice ko sa harap ng San Fernando Beach, fronting simbahan ng Binondo. So, ang una natin pupuntahan ay ang MBT. Ito yung sa kanan. Let's go to MBT.
Ulan. Kumusta? Kumusta ang tulog? Yes, no? So, again, Stephen Pamorada, I'm your guide for today. And welcome to our neighborhood. Dito po ako nakatira. That's why kanina po tayo magkasama sa Esperanza Cafe ngayon. Dito naman sa neighborhood natin. Kumusta ang visit niyo sa Aroseros Park? Kumusta ang kahit umuulan? Sa loob ng NPT flagship store. At let's meet si Councilor Jeff Lau, yung ating makakasama din for this morning. So, Oy, good morning po. Good morning po. Nice to meet you po, sir. District of Manila, ating po kuya ng District 3. Welcome to 1, 2, 3, 4 tawagis natin mga apat na stops. Kasama na si 1990 Grand Cafe. Later, and of course, sponsored through these kinds of offerings. I think right now, say hi to Ma'am Mary Joy. Ayan. Meron din po sila pang mga pre-tasting right now kasi in the next coming days, we're gonna celebrate the Mid-Autumn Festival. So, meron po tayo laging mga mooncakes to celebrate the Mid-Autumn Festival. Mooncake? At this point, I don't you grab like a few pieces before yung katay pistachio. Ano flavor to? Lalapit po tayo. Pistachio? First stop natin para may tasting ng one to tayo. Top, ito naman ay Also, if you take the restroom, if ever, meron po tayong restroom at the second floor. Yeah, just take the escalator, the that escalator that leads you to the... Please check po tayo. How do you find the latest na may... Everyone in the back please meet and greet yung ating in charge of the dito, si Sir Jerry, right here. Sir Jerry. Video Rubis. Ay, nice to meet you po, sir. Hello po. Manila Times. Ako, isa pang punta dito sa amin sa Binondo. It's an honor to host you guys. And welcome to NBT, we're the oldest Chinese deli manufacturers in the Philippines. We're 113 years old na this year. Oh, 113. So, yun nga, isa na, noong mga 1980s, pag sinabi mong hopya, may dalawang flavor lang ng hopya eh. Hopyang munggo, at hopyang baboy. Diba? Tapos tayo yung nag-introduce ng pinakaunang modern na flavor ng hopya, which is yung hopyang secret. And now we have more than 20 different flavors. Meron tayo for all walks of life, for meron tayo pang bata, meron tayo mga pang mas mga health conscious, no? So meron tayong sugar-free variants, meron tayong mga custard. So, NBT is known to be, kumbaga, the innovators pagdating sa Chinese deli industry. So, yun, marami kayong matatry dito. So, hopefully, mag-enjoy kayo. Kung ano pang gusto niyo subukan, open lang tayo ng problema. Hi! Mid-Autumn Festival. That's right. So, isa sa mga, ang pinaka-major product na sineselebrate dito is yung mooncake. So, this year, ang pinaka-bago natin is yung pistachio katayfi mooncake. So, try nyo meron tayo. Yeah, na-try na nila, sir. Sarap, sobrang sarap. Sobrang sarap. Oh, thank you. Hopya Red Mongo. Uy, Hopya Sisig. Meron. Triga ako sa Hopya Sisig. Tignan natin ang Hopya Sisig. Ano? Vietnam, kasi 20 pesos lang. 2 pieces siya na kape barako na coffee. Again, kape barako na hopya. Titigman natin ang mga kapampangan. Merong Hopya Sisig. Titigman natin. Siyempre yung ano. Naintriga ako. So, tikman natin ang Hopya Sisig. Sige, while waiting, ito tayo sa sakto-sakto. Uy! Nasa sisig? Ano? Sarap! Mas sisig lover. Sisig lover, oh? Sino po? Sisig! Sarap na sisig! Salamat po, ah. Thank you. Thank you. Tourism and heritage na. Kaso nga lang, liquid lang yung dala ko, mga few pieces lang. So ito yung mechanics natin right now. Kung sino yung Instagram, konting shameless lang sa akin. At a
Binondo Map. Kero Prastipen. Yan, pinipindigan tayo. So, this is very useful. Kompleto pala, oh. So, we are right here sa Ramada and then sa Engbitin and then marami tayong pwedeng puntahan. Yung ating pong Santa Claus, ay joke lang. Oy, salamat po. Thank you sir. Salamat po. Wow. Meron ako nun. Meron ako nun. Ang violet na. Hindi brown bag, ruby brown. I have another stash of golden meat plus hopia. Okay. Okay, palakpakan naman po natin yung NBT sa mga... Oy, thank you. Maaga pa sa Pasko, meron po tayong mga loot bags for today. Ay, pistachio. Not just one, but two if you open it, the triple chocolate mooncake. Ito yung Shalom Bao. Ito, nagdadating ha. XOB, courtesy Binondo of Bird. NBT. Ito yung pinipilahan ng matagal ha. Normally, pagka pila niya isang oras. Isang oras. Pila niyo isang oras. Salamat at Kulang tayo, binibigay na sa atin. Uy, thank you. Maraming salamat sa NBT Group. So, titikman natin ang fried Xiaolong Bao. Ito, fried Xiaolong Bao. Ito, pinipilahan ng matagal to. At ngayon, binigyan tayo ni Sir Jerry ng libre. Grabe sarap. Sumasabog sa bibig mo sarap. So, exploring Binondo on a rainy day. So, ganito yung mga Chinese movie. Laging umuulan, tapos naglalakad sa kalsada. So, para tayo nasa loob ng Chinese movie. And then, nasa likod natin yung very sikat na Chuaki. Yan, no? Sa likod natin. So, I guess this is our next stop. Veggie Select. Ito kaya yun? Sugarcane juice. Fresh sugarcane juice. So, nandito tayo sa Betches and we're enjoying the sugarcane juice. 100 pesos pag napunta kayo dito. Grabe, sarap. Fresh na fresh. Parang nung bata ako, ginangata pa namin to. Pero ngayon, juice na siya. Hindi mo na kailangan tayo dala. Pinipiga na siya para sa'yo. Sarap, napaka-refreshing. Thank you, Veggie Select. Thank you so much, Pagkain, Veggie no? Select. Pwede yun, tikman natin to. Ay, may Xiaolong Bao. We are Let's different. give a shout out din sa Pugon ng Veggie Select led by Chairman Bo at the corner of Ongpin and Tomas Pinpin Streets. Ingat lang sa mga dumadang sasakyan. Still very crowded ang ating place, no? So just in front of us, this is a street side altar dedicated to Santo Cristo de Lomo. So isa siyang Catholic na shrine right here.
It's just that it's street side, that's why may commercial break tayo right now. May natin sa kaya. Wait na po. Kwento ko muna yung kay Santo Cristo de Longos. Way back, siguro 100 years back in 1700s, merong isang legend or story dito sa neighborhood natin. Okay, meron pong isang pipit-bingi, deaf-mute na Chinese. Okay? Na doon sa isang older section sa Chinatown na San Nicolas ay merong isang balon doon. At upon looking at the well, yung isang Chinese deaf-mute na to, pinakita siyang isang cross. Yung cross na yun ay yung tinatawag natin Santo Cristo de Longos today. Ngayon, ang kinuwento niya, ay ang ginawa niya, ikinuwento niya sa mga kapitbahay niya na meron siya nakitang krus ni Jesucristo sa loob ng isang balon. Still Chinese deaf-mute na person na to, nung kinuwento niya sa mga tao, sinabi niya sa mga tao, may nakita kong cross, guys, sabi niya sa mga neighbors niya. Yung mga neighbors nagulat, bakit? Kasi nga, di ba, deaf-mute na to, ngayon nagsasalita na siya. Guess nyo ba? So meaning, nagkaroon ng isang miraculous na moment na nakapagsalita siya dahil nakita niya yung cross ng Santo Cristo de Longos. And that's what we have right here, no? A veneration of the Santo Cristo de Longos. Yung original na nasa loob ng Binondo Church. Pero how is this different from the typical Catholic shrines? Usually, none of the neighbors here would offer Chinese incenses instead of praying lang the usual way. So if you want to try in the very Chinese Filipino way in our neighborhood, you pray to Jesus or you say your prayers, or maybe kahit hindi kayo masyadong naniniwala, leave a wish lang in front of the shrine, take 3 incense sticks, and then say your wish along the way. You don't have to say it out loud. And then put it on top of your head yung incense, tapos bow 3 times lang po. Si Alfred ang mag-pray para sa lahat sa atin. Okay, mag-say ng wish on behalf of the team 1. Okay, as you can see, light na yung incense, ganyan siya. Say your prayers on the way you hold your incense like this, on top of your head, eyebrow level. Say your prayers along the way. Just say your wish, or you can also follow any of the prayer points dito. And then, once you're done with your prayers, just follow me bow 3 times lang. Okay? On your key, we can do it. Parang bow lang. Say your prayers lang. And then just plant it on the incense burner here. Tuloy yung walk natin sa ating next destination. I think it's chow time. We're having lunch. Seafood restaurant daw. Chinese seafood. So masarap. Pansin niyo ma'am, kita ko lang ang daming naglilibot dito sa Binondo. Ito yung mga fire volunteer ng MBT. Kulay purple. Purple engine. Dito tayo sa may harap ng Binondo Church. And then tatawid tayo dyan. Gusto na akong makita dito sa ito yung mga may mga nakasulat dito sa ilalim. Piedra China. The structure dates back to the year 1749. And if you get to see the images, kahit dito sa mga signages natin. So, nandyan sa Turun-Turun, ang siyempre, patron ng ating simbahan. Ang pinakaunang katolikong santo sa Pilipinas ay isang Filipino-Chinese, San Lorenzo Ruiz. Okay, na nag-serve bilang altar server o sakristan sa loob ng Binondo Church. So, kaya ito po ang kinalaman ng ating Filipino-Chinese vis-a-vis our Catholic traditions or our Catholic religion. Yan ang Chinatown. Prepared pa ni Consi Jeff Kuya. Ito ba, may iHeart Manila Chinatown. Pamili po natin yan. Hindi na mag-establish ng Spanish language school sa Panseteria, Batalista, the third Brewster, Chapter 29. So, there is a sign with this of our cast, ano na to? San Nicolas District. The older district ng Chinatown. Puro dyan prutas. I love San Nicolas. Iata-ata ko na, di ba? Lakad ba tayo sa sidewalk? Davao, mga suma. Uy, mura yung mga ano. Saka yung ano, mga Great Wall na Chinese restaurant.
Friends po, for walking all the way here is, ayun na po, kakain na po tayo ng lunch. Time check natin as promised, even before 12 po, nakarating tayo dito. Shang-Chi. Xinxiang. It's Xinjiang Seafood Restaurant. Seafood Restaurant. Picture. So, pasok na tayo sa Xinxiang. Wow. Wow, sarap naman. Mga buhay pa yung... Okay. Team Lakbay Manila, we shall be heading to the second floor for our lunch. So, guys, hindi pa po ito yung Manila Ocean Park. No? Mamaya pa po yun. Philippine tayo doon pupunta niya mamaya. Ang dami, oh. Pero perhaps just a glimpse of what you are about to see. To the second floor. Welcome to Xinxiang. Thank you. Dito tayo. Uy. Ang laki naman. Ang dami naman. Grabe. So, okay pa ba tayo? Okay pa po kayo, sir? Ano, okay pa? Bakit ka ba na seafood? Hindi. Naku, patay tayo. Nasa seafood restaurant tapos hindi magsi-seafood. Pero pa niyo, sir? Radish daw to. Si Susan in front of us. So, tignan natin na radish. Palit pala yung chair kung sira. Parang atsara. Parang atsara. Oh. This is parang buko juice. Ah, okay. Subukan natin yan. Buko juice. So, it's parang Taiwanese buko juice. Go, sir. Sarap siya. Sarap. Rice. Ah, rice. Anong klaseng rice to? Garnish rice. Opo, sa Manila Friends. Sa UN. Wow, parang ano? Soup. Tapos pa rin yung burger. Ay, parang seafood at saka. Kami naman sa Intramuros. Lamb cumin. Deep fried yata. Siyempre, dapat meron pansit. Ghost Project Memory. This is parang ano? Parang mushroom. Mostly kasi nishti kong pasta siya, doon mas matlong noodles. Strip vegetable yung nakita mo. Imported from China. Imported from China. Napakakulay naman. Ano siya? Shrimp or? So, it's parang gulay din siya. Other gulay. China. Ito quality golden soup bamboo fungus. Tinatanong ko sa kanya kung tayo din na yung main driver. Oyster. Doon ba sa mga non-seafood lovers nakakakain naman ng gusto? I mean, the other side na. Funny experience. Cauliflower. Line up natin. Proper way of eating it. So, dito na ulit tayo sa Mesa Nicolas. Tapos na tayo sa Xinxiang. Sarap ng authentic Hokkien dish. So, ngayon, next natin is Cafe 1919. It's an old Hong Kong Shanghai building na ginawang coffee shop. Paborito ni Mayor Isko. So, ang ating next venue is 1999 Grand Cafe. I think this is an old Hong Kong Shanghai Bank building. Andito tayo sa Wanluna. Yeah, Wanluna. Okay, let's go in. Okay, let's go inside. Hello po, magandang. Very nice.
silang kape macchiato. Mas babado natin. Mukhang masarap. Ang caramel kape. Pastries. Starot cake. Ang house specialty ng kape 1990. Tikman natin mamaya. Caramel siya. Kahit isa lang po, please. So let's try the taro. Taro is actually gabi. Gabi nga. Let's have caramel siya. Exploring Alpine. Exploring Alpine. So we're going to our next destination, Manila Ocean Park. So buti umiwas ang bagyo and we can now enjoy yung outdoor ng Manila Ocean Park. May mga bagong dome doon at saka bagong sea. Ang ganda na may haga tayong sarili. VIP tayo. VIP yung dating natin. It's a ride dito sa Manila Ocean Park. And then siguro pupunta natin by dome na yan. Okay. And then dito yung mga tickets. Top. So you can buy tickets mula dito. So ano, itatap mo. Card payment, sir. Card payment. So automatic na siya. Yes, sir. Okay, very nice, ha? Ito yung Ocean Madness, Manila Ocean Park. He helped a lot on making this trip possible. It's going to be one of the highlights ng ating Manila trip. And of course, we are saving the best for last. So for today, hindi lang Manila Ocean Park yung explore natin, but we will also explore our other attraction, the Philippine Biodome and TNA Museum, our newest attraction here at Manila Ocean Park. So I know most of you from North provinces, if I'm not mistaken. North and South. North and South, yeah. So NLEX. So I'm from Bulacan actually. So Bulacan ko lang. So tayo sa Philippine Biodome. Here at the Philippine Biodome. Wow, ito naman. Suso na po ba, sir? In case na maulan po. Okay. Pero sa loob, wala naman. Ay, ba't puti yung ano? At may umuusok. Let's go! At ito nung naibon. Koi fish sa baba, pwede po tayong dumaan dito sa baba. Okay. Gusto ba tayong makita ng crocodile? Yung Accountability over this crocodile. Okay. Sa loob ng tunnel ay magpa-picture po. Libre po yung picture sa baba. Wag na. So ito yung mga ano, mga DPWH district engineer. Dito lang pala Insulto sa crocodile ang tawagin silang DPWH. Crocodile lang yung insulto. Okay, nandito yung mga crocodile. Hindi pa lang pwede mga dyan, sir. Hindi po. Very close view sa crocodile. Mga fish.
Peace be with you. Scan natin. Ano tong biodome na? Kaya lang ito nag-start at ano yung mga naka-exhibit dito? Bali, nag-start po ang Philippine Biodome noong December 2024 po. Then, isa siyang inspired sa biodome ng Singapore. Then, which nandito yung nature ng iba't ibang plants, animals, and mostly birds po ang nandito. Ng Philippines o specific sa Philippines or iba-iba? Meron pong mga local and meron din pong international birds po. And then, parang magiging interactive siya sa mga bata na gusto pumunta Yes, sir. dito. Sa mga bata and adults po. Mga batang katulad namin. Gaya ng mga alligator and iguanas, mga snakes, meron din po tayo makikita. Mga snakes. Parang hindi ako excited. Mabait naman, sir. Mabait na naman yung mga snake natin. Pwede tayo magpa-picture sa kanila. Sige mamaya. Hintayin ko yan. Opo. Side, Philippine Biodome. Oh. Yung mga birdie. May sa kanila na po. Ito yung apat na may dagdag additional contributor. Thank you po. Sir Joseph. Next po. One more. Next. High five. Higher lang po ah. High five. Wow, nag-high five siya. Very cute. Yes, sir. Did I take sir? May mga waterfalls. Next po. Mga kaibigan, nandito sa Philippine Biodome. Ano ba to? Ano to, kuya? Isang blue and gold bakaw po. Blue and gold ba? Endemic ba siya sa Pilipinas? Yes po. And then ito ay Isang po, bulukan po. Mulukan. And then nasa ulo ko, ano to? Eclectus carrot. Ha? Eclectus. Oh, si Eclectus carrot, sinusuyod ng aking ulo. So maraming salamat at nagawa natin to finally. Thank you! Saan na tayo, kuya? Bali, ang next po natin, yung tinatawag na cone 1. Ano meron doon? Ito na po yung cone 1. Ang una po natin makikita is mga kalapati po. Ang tawag po sa nila is fantail pigeons. So let's go in. So, ganda na sa Biodome. So, nandito tayo. So, ano to po? Ano na to? Parang bundok na to. Cone po ang tawag dyan. Sa loob niyan, meron pong mga birds and may mga reptiles din. May mga reptiles din. Meron po kasi mga birds na hindi siya pwedeng pakawalan dito sa labas. Kaya nasa loob po sila ng cone. So, pasok tayo sa cone. Okay, fantail pigeon. Pasok tayo sa fantail pigeon. Okay. Wow! Wow! Ang ganda naman, mga fantail pigeon. So, ito yung mga fantail pigeon. Ayun, parang sila. Ito yung mga fantail pigeon. Ito yung ordinary pigeon. Marami pa dun, sir. Marami pa. Mga fantail pigeon. Mga water effect. Tayo galing kanina.
Ito po yung isa pa pong cone. Sana, seaplane po siya kasi sa ngayon hindi pa po siya operational. Paano po sa taas yun? Opo. Yan. Ano meron dyan? Meron po tayong mga ginaganap na show po. Reptile show and bird show po. Ayun, ang dami nagtutuwa. Nag-enjoy sila. Interactive pala ito talaga. Yes, sir. Tapos na yung show. Bali, last show na po yun nung 4 o'clock po. Oras na po. It's Rufus Hornbill. Rufus Hornbill. Ito pong cone na to, ito po yung cone ng Rufus Hornbill to. Kilala siya sa unique na shape ng kick niya po. Ayun. Paano talaga siya? Philippine endemic po ba yan? Ayun, oh. Cute niya. Sayang na isang pet. Ito yung Rufus Hornbill. Endemic pa sa Pilipinas yan? Yes, sir. Opo. Endemic siya sa Pilipinas. So, sa mga rainforest siya natin siya matatakbuhan. May nag-picture ka pa rin sa may Palawan pa yun. Tapos dumating nagpakita doon sa harapan ng niya, ng cottage niya. Lumapo na sa wow. Sa Palawan. Mga $1 million seconds. Oo. Eh, makasama natin. So, ganda na. Pwede ko pa siyang lakarin. Sa mga manong driver natin, fairness sa kanila. Malaban din sila sa mga set. Ayun yung mga birds. Kaya nag-enjoy sila. Yung mga tao. Meron pang ahas. Pabalik tayo ng cone 2 pero nasa second level na po tayo. Okay. So, ito ay... Ito po yung area ng mga spoonbill and scarlet ibis. Yung mga white, yung mga spoonbill, then yung red po is scarlet ibis. Scarlet ibis yung red. Yan, scarlet ibis. Ayun, no? Nakakatuwa naman. Yan sila. Ito ba? Ito yung waterfalls. Dito pa tayo nag-umpisa kanina sa waterfalls. Ano to? Iguana. Iguana. Iguanas po ang tawag ito. Andito sila. Ang bilis nila, di ba? Taga pa na siya. Ay, iguana. Pwede niyan sila hawakan to. Right dito na po. Pero hindi naman sila very... Hindi naman po. So ito mga iguana, endemic dito sa atin? Hindi naman ganun ka-endemic sir. So pwede siyang hawakan? Basta sa bandang likod lang kayo hawak. Sa likod lang hawak. Ayan. Pinahawakan natin siya. Ito. Okay ka lang, kuya? Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Eh, bakit ka malungkot? Nainip ako dito, wala akong kasama. Pwede ganito lang. May kasama ka naman dalawa eh. Ay, hindi ko sila friend. Dito kay banda sa likod, ma'am. Mga friendly iguana tayo. Pero walang matakas ng kalapati. Mga ibon to. Sun conure birds po, yung mga yellow po. Then yung nasa grounds po is Hindi, ito anong ngao dito? Sun conure. Sun conure. Opo. And then yung nasa ground, Guinea fowl po. guinea fowl. Okay, mga guinea fowl. Masakit? Hindi naman po. Ito. Ay, lumalapit niya. Ayan po. Ay, ang cute naman. Lumalapit sila. Opo. Ay, ba't lumayo? Ikaw naman lapit niya. Kasi kakausapin mo na. Sila. Sumakay. Ay ka. Kamusta ka na? Okay naman ako, kuya. Ano kinakain mo? Kinakain ako ng person. O, teka, huwag na agawin na aking kasama. May benta kayo? Okay ka lang? Oo, okay naman ako. Kaso, may mga dumadama. Ano ba yun? Eto, ikaw, okay ka lang? More. Wala na eh.
Ano ba yan? Maya ba yan? Ano yan? These are dinipaw. Dumaning marketing dito. Kasama siya. Dalawa. Ito din. Nice souvenir shop. So, mga pwede niyong bilhin dito, nakakatuwa. The kids will enjoy coming here. So, marami tayong mga stuffed toys. Siyempre, yung nakita natin mga parrots. At saka, look. Ay, di magbayad doon mga tayo. T-shirt din na Manila Ocean Park. Ang ganda. Para tayo na, sa ilalim tayo ng tubig. Ay no, may mga ano doon. Ano itong isda na to? Arapaima po. Ha? Arapaima. Arapaima. Ito naman, Then yung iba naman po is Arwana po. Arwana. Ito, yung white, at siya. Parang Arwana rin po siya. Ibang ano lang din. Eh yung ano, may... Ito ano to? Mga hito. Mga hito. Ganyan ka lalaki hito dito. Ibang breed siya ng hito. Madulas din siya. Madulas siya kayo. Mahirap gataan yan. Ang daming gatamong kape lang nga eh. Malimang yung sa Hindi lang. Tapos maraming manual siya na una, nalahid ka. Hindi ko makabayo, ano? Ito ba yung may buhaya? Ito niya sa may tunnel. Pag nandito ito pansin, nakakatuwa lang sila. Lalaki ng mga isda. Ito nito. So yun, kumaan sa atin. Sila. Enjoy ba sila? Ano ba? Hindi naman. Freshwater oil. Basta umpisa pa lang na pagsama na sila sa isang tank, hindi naman po sila nagkakaroon. Okay. Ano itong mga naka-display na to? Kaya ito po yung pangalan ng iba't ibang fish na nandun po sa tank. Nakita natin kanina. Yun yung tilapia po na kanina. Gano? Yun, napakalaki tilapia yun. Yes sir. Lumalaki pala gano'ng kalaki yung tilapia. Catfish. Ito is catfish. Pa-picture sa snake. Oh, may kasama tayong anong Burmese python. So okay naman siya. Hindi siya maligalig so far. At we're very happy na nagawa natin ito dito sa Philippine Biodome. Salamat sa NLEX sa Lakbay Manila at saka Manila May Manila, ang local tourism office ng Manila. At na-experience natin to, naging bata ulit tayo at napasaya tayo. Ito may mga bibi tayong nakikita dito. Happy naman sila, oh. Pagong. At happy na siya doon sa house niya. Oh yeah? Sa loob. Ay, ang cute nila. Ano to? Otters po. Okay. Asian otters po sila. Ay, ang cute lang to. Pasikat naman sila, oh. Nagpapasikat naman. Grabe naman. Pasikat naman. Uy, pasikat naman sila. Malaysian otter. Wow. Swim. Mamaya away yan. Oh, gaaway na. Yan, umahon na sila. Oh, okay na. Tama, alis na kayo. Lang po ang kayang mag... Ano naman ito? Yung mga animal trainers lang po ang kayang gumawa. Ito ay ostrich. Peacock. Cute naman. And then, lakas makalogo. Ano to? Rabbit. Eh, bakit na? Mga rabbit. Anong variety ng rabbit to? Bali iba-iba siya sa... Ay, iba. Oh, this is eagle owl. Bakit siya eagle owl tinawag? Yung breed niya po, pinaghalong eagle sa owl. Philippine eagle. Nabuti, kasize lang siya ng owl. And then, gising siya sa gabi?
Yes, sir. Gising siya sa araw. Hapon lang sir nung mata. So, Mercury drug siya. Kalahati lang yung gising. Pero hindi kalahati ng... Gising gabi, gising araw. So, Mercury drug siya. Ay, di nila. Ay, galit, galit. Kayo na isa lang eh. Galit, galit. Tingin mo ah. Galit, galit. Ba't niyo ako pinagtatawanan? Ano tayo? Ang ganda naman, nakakatuwa naman dito. Then ang last area po, first cell po. Seal. Mas maliit ng konti sa sila yun. Yes. At nagpapakitang gila siya. Galing niya lang. Oo. Masaya sila sa baba. Okay. Hello! Kita natin sila dito sa baba. Ayun sila. Sumasaya siya. Sir, magkano po ang entrance room na? Ayun, dito sa Ocean Nag-stay na Park. po sila sa park. Susunod na lang. Ito. Ganda pala sa loob dito. May lang natin napasok ng ganito. Next po natin dito po. Happy place. Saan tayo? Bali ang next natin sir sa National Museum po dito po. Okay, saan tayo? National Museum. Sunod lang po sila. Dito, dito. Dito po yung daanan. Bali ngayon nasa loob na tayo ng building ng Ocean Park sir. Pero ang una muna natin pupuntahan is yung National Museum. Okay. Sige po, dito lang. Yung mga aquarium nandito. Hindi ko na-imagine na meron kagad ganitong lugar sa Philippines. Mike. Marami pang pwedeng kainan pag nasa dito sa loob. Tour Shanghai, guide ako dito. Japan, Taiwan, Shanghai, di ba? Ano siyempre mga Organization. souvenirs. The latest immersive digital museum in Manila. Digital National Art Museum. So dito yan. So dito tayo. Okay. Digital National Art Museum. Let's go in. 620 the Enterprise. Ano? 16 na complete. Whisper, the silent language of life, and chasing the sun. Damn! Sila na sa loob. CJ. I-assist sila. Natuwa. Hindi ko alam na may ganito. Grabe, ang ganda pala dito. Nice. Tour guide nga ako. Inikot ko nga sa bahay dun. Tapos na ito Ocean Park.
natin? Oh my God! Nagbabago yung kulay niya. So nagbabago kulay pag hindi po. Oh my God! Ang lakas makapata. Nagbabago kulay pag tinatouch natin. Touch ulit natin. Change color. Change color. Yes! Ang galing! Para tayo nagbalik sa pagkabata. Nice! Nag-bloom yung mga flowers. Para siya makahiya. So, yahag natin to. And then, ano mangyayari? Yes! I'm healed! I'm healed! Sarap ng hug. Cute! Pati wall. Akala mo umiikot siya pero ano lang pala siya, reflection.
magkakaroon ng bulaklak? Yes po. Ayan nila lang. Ha? And then, kahit isod ko, Yan po. Susunod po siya. ganun. Opo. Ang cute. So, kahit dalhin ko dito, magkakaroon ng bulaklak? Yes po. Buo siya, sir. Buong table po siya. Buong table. Ang galing naman. Diyan na lang. Galing, oh. Sumusunod yung bulaklak sa table. So, kahit saan natin ilipat natin dito. Kakaroon ng bulaklak. Nice! Merong image ng fish. Yes. Oh my God. Let's swing. Natin, Manila Bay na. Ito yung Digital Art Museum. Tuloy tayo dito sa gitna and then Manila Ocean Park na tayo. Stop natin Oceanarium sa Manila Ocean Park. Buhay! Welcome to Oceanarium. Pasok tayo. Laki ng mga isda. Arwana. Elephant fish. Tsaka freshwater angelfish. Tsaka yung sa dulo, e-fish. Sir, cichylids. Cichylids. Laki ng isda. Ano isda ito? Ito, talaki ito? Yun nga rin ang sinabi ko eh. Mantalaki ito. Mga koi fish. Koi. Yung inalagaan natin tumakas ng baha. Eto, hello koi. Koi. Kamusta na kayo? Dito pala kayo nagpunta. Ayan. Pero democratic. Ano yung mga? Ocean. Kakatuwa sila. Ito na yung tunnel. May manta ray. May manta ray. Tunnel. Dito na tayo sa Manila Ocean Park. First time ko makarating dito, happy. Ang dami palang isla dito. Dahil Ocean Park siya at saka Pisda siya. Antarctica revealed. So makakakita si kaya tayo ng penguin. Uy, nasa Antarctica na tayo. Lamig.
Crossing time, 6 o'clock. And we're also ending our 2-day adventure of Manila here at Manila Ocean Park. So I'm very happy na dito natin tatapusin ang ating vlog sa Manila Ocean Park. Ang dami natin pinuntahan ngayong second day. Kahit sinasabing may odong, buti na lang lumisya. So nag-umpisa tayo syempre ng napaka masarap na breakfast sa Prince Hotel, buffet breakfast. Doon tayo nag-say, napaka-komportable ng hotel na yon. Ang sarap din ang kanilang breakfast. After checking out, ang una na natin pinuntahan ay ang Manila Ocean Park. At Manila Ocean Arroceros Forest Park pala. Ito yung the last lang of Manila. Isang park na punong-puno ng puno. So inikot natin siya kahit maulan at we enjoyed thoroughly dahil solo-solo natin ng Arroceros Forest Park. We were also glad to see na very soon yung connectivity ng Pasig River Esplanade ay makakarating sa Arroceros Forest Park. After Arroceros Park, ito naman yung ating food crawl na ginawa sa Binondo, ang oldest Chinatown in the world. So pinuntahan natin siya. Ang una natin pinuntahan siyempre ay ang Engbitin, ang isa sa pinaka-OG napuntahan dahil more than 100 years old. And we were very lucky to meet yung talagang may-ari ng Engbitin. So pinatikim sa atin ang kanilang pistachio mooncake. Natikman din natin yung hopia sisig at pinatikim din tayo ng kanilang iba-ibang mga pagkain. After Engbitin, nagtakad-takad tayo, pumunta tayo sa Veggie Select at ginawan tayo ng fresh sugarcane juice. Napakasarap niya dahil 100% natural ingredients. After nun, pumunta naman tayo sa may gilid ng simbahan ng Binondo at nakita natin yung parang sinasambahan ng mga mga Buddhist at saka mga Katoliko. Pagkatapos noon, pumunta tayo sa Shashing, isang kakaiba Hokkien cuisine restaurant sa may San Nicolas at pinatingin sa atin ng napakasarap na mga pagkain na first time lang natin natikman. Pagkatapos noon, pumunta naman tayo sa Cafe 1919 sa may Juan Luna at tumikim tayo ng caramel macchiato at ang kakaiba na yung cake na gawa sa ube, hindi, sa gabi. And then lastly, pumunta tayo dito sa Manila Ocean Park kung saan lumabas ang ating pagkabata. Pinuntahan natin ang yung kanilang biodome, Philippine Biodome, kung saan nakakita tayo ng iba-ibang variety ng mga endemic at saka species ng Pilipinas na mga ibon, mga iguana, mga kalapati at iba pa. Pagkatapos pumunta naman tayo sa sa Digital Art Museum at dito ko namangha ng husto dahil napakaganda niya. It's a piece for the eyes. And then finally, pumunta tayo dito sa Manila Ocean Park. So nakita natin, finally, first time ko pumunta, yung tunnel kung saan nandoon ang iba-ibang mga aquarium fishes. So with that, I'm very happy na sinamahan tayo ng Lex Lakbay Manila, ng MPTC, para tuklasin natin muli ang napakagandang syudad ng Manila. So nagpapasalamat din ako sa Tourism Office ng Manila, hashtag Manila May Manila, at sila ang gumawa ng ating napakagandang experience para makita natin ang ganda ng Manila for the last 2 days. With that, maraming salamat sa pagsama sa atin sa ating mga adventures sa Manila. Travel while you can. Until our next vlog, see you soon!